Magandang araw sa mga tagapakinig. Ako nga pala si Dayo, 21 years old. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwentong katatakutan. Noong 18 anyos pa lamang ako. Isang araw ay nagkayayaan kami mag-joyride. Mahilig kasi kami pare-parehas magmotor. Kaya naisipan naming mamasyal. Simula Caloocan papuntang Rizal ang aming target. Dahil doon namin naisipan pumunta. Alas 4 pa lamang ay nag-umpisa na kaming bumiyahe dahil medyo malayo ang pupuntahan namin. Maganda naman ang takbo ng aming biyahe at sa palagay ko, maaga pa lamang ay makakarating na kami ng Rizal. Apat kami nag-joyride at ako lang ang walang kasama dahil ako lang naman ang walang jowa sa amin. So bali 7 kaming magkakasama. Medyo nakakatakot ang daan dito dahil pakurba-kurba at medyo delikado rin kapag nagkamali ka ng liko. Pwede mong ikahulog sa bangin. Mga alas 10 ng umaga nang nakarating kami sa destinasyon namin at nagpahinga muna kami dun. Nag-aliw-aliw dahil napakaganda ng tanawin at talagang sulit ang pagod sa pagpunta sa Rizal. Talaga nga namang napakaganda rito sa Rizal at saktong may kamag-anakan dito ang aming kaibigan si Chris kaya doon daw sila magpapalipas ng gabi. Bali si Chris at si Joey ay magpapaiwan. Bali kami lang ni Banjo ang uuwi. Hindi rin makakasama ni Banjo ang kanyang girlfriend sa pag-uwi dahil meron din tong kamag-anakan sa Rizal at napagpasyahan nito na doon daw muna mag-iisang linggo. Kaya eksakto lang talaga ang biyahe. Naisipan namin ni Banjo na hapon na umalis dito sa Rizal dahil masyado pong mainit yung tanghali. Namasyal-masyal kami doon at sinulit namin ang paggagala doon. Mga alas 4 ng hapon na pagpasya namin ni Banjo umalis. Mga dakong alas 5 na sa biyahe na kami ay biglang umulan. Kaya talaga napilitan kami sumilong. Sa waiting shed na sinisilungan namin ay may matanda. Bigla itong lumapit sa amin. Maya-maya pa ay sinampal nito si Banjo. Ang sabi niya, "Pasensya ka na iho, kanina kasi nakita ko wala kang ulo. Kaya ako yung ginawa para hindi matuloy ang malas sa'yo." Nagtinginan lang kami ni Banjo. Pag alis ng matanda, tumawa kami. Sabi ni Banjo, "Bad trip yung matanda na yun ah. Medyo matagal yung ulan, mga 6:30 na kami nakaalis na doon sa waiting shed." Habang nasa biyahe kami, pumapasok sa isip ko yung sinabi ng matanda. Kaya naman kanina bago kami umalis, pinaalalahanan ko si Banjo na mag-ingat. Mga alas 9 ng gabi, medyo malayo agwat namin ni Banjo. Medyo nauna ako sa kanya dahil medyo mabilis ako magpatakbo. Maya-maya pa may narinig akong bumagsak mula sa likuran. May bumagsak na puno. Agad akong huminto at nagmamadali akong pumunta kay Banjo. Medyo malaki yung puno kaya di ako sigurado kung inabot si Banjo. Maya-maya pa, nakita ko. Palabas na si Banjo sa bumagsak na puno. Sabi niya sa akin, "Bad trip tol, inaabot yung motor ko. Naipit yung unahan. Pupuntahan ko sana para tingnan pero sabi ni Banjo, huwag na daw." Sabi niya, maghanap daw kami ng tulong. Madilim kasi sa lugar na yun, kaya walang tao. Sabi ko sa kanya, ako na lang maghahanap ng tulong at maiwan siya dun para mabantayan ang motor niya. Sabi niya sa akin, okay lang daw yun na iwanan dun, nasa kanya naman ang susi. Basa na rin kasi siya ng ulan, kaya naintindihan ko baka giniginaw na rin siya. Kaya pinasakay ko na siya. Habang nasa biyahe kami, lalo lumalakas ang ulan at halos zero visibility na. Kaya sinabi ko kay Banjo, baka bukas pa namin mabalikan yung motor niya. Sabi naman sa akin ni Banjo, okay lang yun tol. Sumilong na lang muna tayo. Sakto namang may nakita akong hotel at sinabi ko kay Banjo, doon muna kami magpalipas ng gabi. Sakto lang din napili naming hotel dahil mga ilang kanto lang ang layo nun kung saan nabagsakan ng puno ang motor ni Banjo. Pinauna ko na si Banjo umakit sa taas at nagbayad na ako ng inn. Bago ako umakit sa taas, bumili na ako ng mga pagkain. Bago ako umakit sa taas, nakita ko yung receptionist nakatingin sa akin. Sabay ngumiti. Ang sabi, ang dami ko doon pagkain na binili. Tinanong niya kung kaya kong ubusin yun. Ang sabi ko, may kasama naman ako sa taas, dalawa kami kakain nito. Tumaas lang kilay ng receptionist, sabay ngumiti. Sabi niya sa akin, 8 daw. Pagdating sa taas ay inabutan ko ng pagkain si Banjo. Pero hindi niya tinanggap. Sabi niya ayaw niya raw kumain dahil nai-stress daw siya sa motor niya. Kinomfort ko na lang siya. At sinabi ko, magiging maayos din ang lahat Banjo, makukuha rin natin yung motor mo. Maya-maya pa sinabi ko sa kanya matulog na kami. Sabi niya sa akin, sige tol, matulog ka lang. Bago ako matulog, may sinabi pa sa akin si Banjo. Ang sabi niya sa akin, tol, maraming salamat ha. Sabi ko naman, para saan? Sabi niya, sa pagtulong mo sa akin, maraming salamat. Sabi ko sa kanya, sus, ang drama mo naman, matulog ka na nga. Pangiti kong sabi sa kanya. Maya-maya pa nakatulog na ako. Mga bandang alas 6 ng umaga nung nagising ako. Hinahanap ko si Banjo pero di ko siya makita.
Naisip ko na lamang na baka pinuntahan niya yung motor niya dahil namumblema ito. Naligo muna ako at mga bandang alas 7, pupunta na ako kung saan naipit yung motor ni Banjo. Pagkatapos ko maligo ay nag-ring yung cellphone ko. Kagabi kasi, patay ito dahil lobat. Nakita ko sa screen ng cellphone si Chris yung tumatawag. Siguro nabalitaan niya na yung kay Banjo nangyari. Sa palagay ko nag-aalala na si Chris, kaya sinagot ko kagad. Ang bungad niya sa akin, "Tol, anong nangyari sa inyo kagabi?" Sabi ko nagkaroon lang ng aksidente, naipit yung motor ni Banjo. Pero sabi ko sa kanya, nag-inaman kami sa hotel at nagpalipas kami rito ng gabi. Pero pagising ko ng umaga, wala na si Banjo. Sabi ni Chris sa akin, "Sigurado ka ba?" Sabi ko sa kanya, "Oo naman, magkasama kami kagabi." Pero sabi ni Chris, "Patay na si Banjo tol kagabi, nabagsakan ng puno. Di ba magkasama kayo?" Laking gulat ko, paano nangyari yun? Magkasama kami kagabi. Sabi ni Chris, "Patay na si Banjo kagabi pa. Nasa purinarya na siya ngayon." Bigla ako kinilabutan sa mga narinig ko. Agad ko nang pinutol ang tawag ni Chris. Pumunta ako sa lobby ng hotel para ipareview ang CCTV. At laking gulat ko, wala nga akong kasama. Ako lang mag-isa. Kaya pala nagtanong yung receptionist kung bakit ang dami kong pagkain. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyari. Akala ko, sa pelikula lang nangyayari. Pumunta ako sa police station. Doon ko nalaman ang lahat. Sabi ng mga pulis, grabe daw ang inabot ng aking kaibigan si Banjo. Pinakita nila sa akin yung larawan. Grabe ang sinapit ni Banjo. Yung mismong sanga ng puno, tumusok sa kanyang ulo at tumago sa liig. Hindi ako makapaniwala na sinamahan pa rin ako ni Banjo sa kabila ng kanyang pagkawala. Matapos ang mga pangyayari, minabuti ko nang umuwi. Makalipas ang ilang araw, ibinurol si Banjo at nagpaalam ako sa aking tapat na kaibigan. Nagpasalamat ako sa kanya. Hanggang dito na lang sa mga tapakinig. Maraming salamat sa inyong suporta. Paalam.